Holy Spirit. Let us now bless.
Hallelujah, Hallelujah. Manal na Diyos at dakilang Ama, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa dakong ito, pinupuri ka namin ni Lord at dinakilas yung kabutihan at katapatan sa aming lahat. Loobin mo na kami pagpalain ngayong gabi, ang may makaramdaman lubos ang pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang mabuting balita ang ating hatid ay iyong pong kakalooban, sundan ang tanda at kababalaghan sa ngalan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Let's take a reading from the Gospel according to Genesis chapter 35 verses 1 to 15. Then God said to Jacob, "Go up to Bethel and settle there, and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau." So Jacob said to his household and to all who were with him, "Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone." So they gave Jacob all the foreign gods they had,
and the rings in their ears, and Jacob buried them under the oak at Shechem. Then they set out, and the terror of God fell upon the towns all around them, so that no one pursued them. Jacob and all the people with him came to Luz, that is Bethel, in the land of Canaan. There he built an altar, and he called the place El Bethel, because it was there that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother. Now Deborah, Rebekah's nurse, died and was buried under the oak below Bethel, so it was named Alon Bakoth. After Jacob returned from Padam Aram, God appeared to him again and blessed him. God said to him, "Your name is Jacob, but you will no longer be called Jacob. Your name will be Israel." So he named him Israel. And God said to him, "I am God Almighty. Be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will come from your body. The land I gave to Abraham and Isaac, I also give to you, and I will give this land to your descendants after you." Then God went up from him at the place where he had talked with him. Jacob set up a stone pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. Jacob called the place where God had talked with him Bethel. Purihin ang Panginoon. Sinabi ng Diyos kay Jacob, "Pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng dambana ang Diyos na napakita sa iyo, samantalang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau." Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan ayon sa kautusan at magbihis pagkatapos. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng dambana para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan." Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang Diyos-Diyusan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon sa tabi ng punong roble na malapit sa Shechem. Ang mga taga roon ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupay ng Kanaan, gumawa siya ng dambana at tinawag na Bethel ang lugar na iyon, sapagkat doon napakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumatakas sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah na nag-aalaga kay Rebekah at inilibing sa tabi ng punong roble sa makababa ng Bethel, at ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Pagbabalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling napakita sa kanya ang Diyos at siya ay pinagpala. "Jacob ang pangalan mo," sabi ng Diyos. "Ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo." Sinabi pa sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang magiging hari, darami ang iyong mga inapo at sa kanila'y may magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay sa iyo at sa iyong mga anak." At iniwan na siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong pananda sa dakong pinagtagpuan nila. Binusan niya ito ng langis matapos lagyan ng inuming handog. Tinawag niyang Bethel ang dakong iyon.
Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Let's give Him thanks with a grateful heart. Taas ang dalawang kamay. Kumusta na mga ina po ni Jacob? Thank God! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, mayaman na looban, maginhawa.
pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, happy, and prosperous talaga. Thank God. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y mayaman, at matuwid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata't matanda ay may magkaiba, pag narinig man ang salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God, ako'y mayaman, at matuwid ka. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Okay, El Shaddai, nagkakaibigan, siksik-ibig, mahabaw ang buhay. Si El Shaddai, hindi ka nagtuntunay sa Diyos. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Pag-ibig El Shaddai, nagkakaibigan, siksik-ibig, mahabaw ang buhay. El Shaddai, hindi ka nagtuntunay sa Diyos. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. Lahat ng mga pinayaman, sumigaw! Ko'y wagas na. Thank God, happy, and prosperous talaga. Lahat ng mayaman, sumigaw! Thank God, ako'y mayaman. Thank God. Matalino pa. Thank God, ako'y mahalaga, at matuloy na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman, matalino, mag-ibig, marangan, wagas ang pag-ibig, malaya, mayabang kalooban, maginhawa, at matalino. Purihin ang Panginoon. Okay. Labas niyo mga prayer request, your battled daughter, at pakinggan niyo muli ang mahalagang talatang ating pagninilayan ngayon. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng dambana ang Diyos na pakita sa iyo, samantalang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Now, brothers and sisters, nasubaybay niyo ba ang kwento ni Jacob? O nakalimutan niyo na? Ha? Natatandaan niyo pa o nakalimutan niyo na? Tatandaan? Okay. Si Jacob ay isa sa mga pinili ng Diyos, binigyan ng karangalang tawagin ang Diyos na Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So, special siya, no? Pero langit sa ating kalaman, si Jacob ay bat-bat ng mga suliranin sa buhay. Huwag po kayo magtataka habang tayo ay napapalapit sa Diyos o sandaling tayo ay tawagin ng Diyos, tayo ay daraan sa maraming suliranin. Subalit, pakinggan niyo po ang
Oh, sound. Sound? Anong sound nyo? Bakit wala daw sound? O, naririnig nyo pa ba? Okay, pag inyo naririnig, nangangulugan yan, hindi kayo nakikinig. Sinabi ni Jacob sa kanyang makasamahan, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyosan taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis pagkatapos, at aalis tayo rito at pupunta sa Betel. Magtatayo ako roon ng dambana para sa Diyos, nakasama ko saan man, at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Narinig niyo yon? Sabi ni Jacob, pupunta tayo sa Betel at magtatayo tayo ng dambana doon para sa Diyos. Nakasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. In other words, brothers and sisters, wag po tayo magtataka. Kasama nga natin ng Diyos, pero marami tayong kagipitang daraanan. Sino sa inyo ngayon ay dumaraan sa isang kagipitan? Sa isang mabigat na suliranin? Okay. Huwag kayong mag-alala. Ngayong gabi, tutulungan kayo ng Diyos ni Jacob. Aniwala kayo ron? Okay. Manalangin muna tayo. Sabihin nyo, O Diyos ni Jacob, ngayong gabi, mag-usap po kayo sa amin at kami ay makikinig. Pagpalain niyo po ang aming pakikinggan, pagpalain ang lahat ng aming kahilingan, at kami ay nananalig at nanampalataya na ang tulong na binigay mo kay Jacob sa panahon ng kagipitan sa amin din ay inyong ibibigay. Ibibigay sa ngalan ni Jesus. Amen? Okay, babang mga hawak kamay and find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, ang ngalan mo ay si Jacob. Ang ngalan mo ay si Jacob. Sabi niyo nga. Ulitin niyo. 1 plus 1. Pagkala sabihin mo, ngunit ngayon, Israel na ang tawag sa iyo. Ulitin niyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. So ngayon, Israel ka na. Naniwala kayo ron? Anong sasabihin mo sa bandang huli? Ha? O, finally daw eh. Ang aga mo naman finally yan. Sabihin mo sa kanya, basta't makinig ka. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taasan dalawang kamay. Taasan dalawang kamay. Bakit ang sound natin nawawala raw? Ayusin ang inyong sound system. Ha? Walang sound? Hindi mo kung sasalita eh. Okay, taasan yung ilang kamay. Sabi lang kung 3 lang gagawin. 1, 2, 3. Ayusin niyo ang sounds niyo. Now, brothers and sisters, balikan natin muna ang nakaraan. So, si Jacob ay bumalik na sa kanyang sariling bayan. Sabi sa Genesis, Kabanatang 33, walang talatang 18, mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Sikem
at nagtayo ng kanyang tulda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Sa wakas, nakabalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tulda ay binili niya sa takapagmana ni Hamor na ama ni Sikem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng dambana at tinawag niyang El Elohe Israel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng Israel. Sabihin niyo nga, El Elohe Israel. Anong ibig sabihin noon? Ang Diyos ay Diyos ng Israel. So tandaan niyo, ang pangalan niyo ngayon ay Israel, sapagkat ang inyong Diyos ay Diyos ng Israel. Okay. So, after 20 years, Jacob, according to the promise of God, was able to return to his homeland. Tatandaan nyo, si Jacob ay isang takas sa kanyang kapatid, sapagkat siya po ay binabantaang patayin. Kaya siya po ay umalis sa kanilang tahanan, pumunta doon sa bayan ng kanyang tiyuin, Laban. Along the way, isang gabi, nakatagpo niya ang Panginoon sa bundok ng Betel. Tatandaan niyo po ang ibig sabihin ng Betel, bundok na kung saan nagpakita ang Panginoon kay Jacob. Ngayon, wala tayo sa bundok ng Betel. Nasaan tayo? Nasaan? Nasa Ambel, okay. So kung saan kayo kinatagpo ng Diyos, kung saan namulat at minulat ng Panginoon ang ating pananampalataya, iyon ang dako na kanyang pinili upang tayo ay kanyang katagpuin. Nasundan niyo ba? I'll just give you a little background kung bakit sinabi ng Diyos sa Genesis 35 verse 1, sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Betel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng dambana ang Diyos na napakita sa iyo, samantalang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Now, brothers and sisters, bago ang tagpong ito, may nangyari po sa sambahayan ni Jacob. Sa dako na kung saan sila pangsamantalang tumira sa bayan ng Sikem, hindi po yung kanilang bayan. Isang araw, ang kanyang anak na dalaga, kay Leah, ay ginahasa ng anak ng hari ng bayang yun. Lingid sa kaalaman ng kanyang kapatid, ang nangyari sa pangahalay sa kanilang kapatid. Ibig sanang ilihim ito ni Jacob sa kanyang mga anak na lalaki, sapat alam niyang may mangyayari kung malalaman. Subalit nang dumating po sa bahay ang mga kapatid ni Leah, nandoon ang mag-amang Hamor at Sikem. Si Sikem ang nanghalay kay Dina at binihag pa niya si Dina. So ngayon, umakyat ng ligaw ang mag-ama sapagkat mahal na mahal naman ni Sikem si Dina. So nakikiusap siya kay Jacob, sila kay Jacob, na pahintulutan ng ipakasal si Dina kay Sikem. Subalit, ayaw po ito ng mga kapatid. Habang nakikinig ang mga kapatid na lalaki ni Dina, bago sila nagsalita, sila po ay maingat na sasabihin doon sa kanilang mga kausap. So anyway, to cut my story short, sinabi ng magkapatid na lalaki ni Dina, papayag lang kami na ipakasal ang aming kapatid sa inyo sa isang kondisyon. Ang sabi naman ni Sikem, kahit anong kondisyon ay susundin namin. Pumayag lang kayong ipakasal sa akin ang iyong kapatid na si Dina. So anyway, sabi ng mga kapatid na lalaki, ito ang aming kondisyon. Hindi pwedeng pakasal ang aming mga babae sa mga lalaking hindi tuli, the uncircumcised.
So kung papayag po kayo, mula sa inyong hari hanggang sa mga nasasakupan niya, lahat na lalaki kailangan po ay patuli. Kung hindi kayo susunod sa aming pinagbibilin sa inyo, dadalhin na namin aming kapatid at ialis kami sa bayan ninyo. Lilipat na kami ng bayan. Sapagkat mahal din si Kim si Dina, pumayag sila. In other words, tinipon ng hari sa bayang yon ang lahat na lalaki at pinatuli silang lahat. Alam ni Jacob at mga anak ni Jacob na lalaki kung anong hirap ang dadaanan ng isang lalaking tutiliin. Pagdating ay 3 araw, alam nilang iyon ang katindian ng hapdi ng tuling mga lalaki, kaya walang magagawa at sila'y pinanghihinaan sa 3 araw. Ang ginawa naman mga kapatid ni Dina, nilusob ang mga laki, ang hari at pinagpapatay ng bayang yun. Now brothers and sisters, pagkatapos nun ito po ang winika ni Jacob. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian tayo ng mga Kananiyo at Pereseyo. Pag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maaari nilang lipulin ang ating buong sambahayan. Ngunit sumagot ang mga anak ng lalaki, matitiis po ba naming lapastanganin nila ang aming kapatid at itulad sa masamang babae? So ngayon, nagtatalo-talo yung mag-ama. Sa gitna ng ilang pagtatalo, nangusap muli ang Panginoon kay Jacob. At ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa Betel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng dambana ang Diyos na napakita sa iyo, samantalang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ng Diyos-Diyosan taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis pagkatapos, at alis tayo rito at pupunta sa Betel. Magtatayo ko roon ng dambana para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ang mga taga roon ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas na humabol sa kanila nang sila'y umalis patungo ng Betel. Now brothers and sisters, I'll just give you a few insights about this. So, akala natin sapagkat si Jacob ay pinili ng Diyos, isang special na taong pinili niyang kapanahon na yon kung saan nagmula ang lahi sa balat ng lupa. Wala siyang suliranin. Sa totoo lang, nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, may suliranin na si Jacob. Sinisipa na siya ng niyang kapatid na si Esau. Kaya nang sila po ay panganak, kambal po ang dalawa, nauna si Esau, sunod si Jacob, hawak ang paa ni Esau, sapagkat nga sinipa si Jacob bago noon. So, yung sibling rivalry started doon pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya nang lumaki na sila at nang mapakay Jacob ang karapatan na magmana, the birthright of the firstborn, pinagbanta na si Jacob na patayin ng kanyang kapatid na si Esau. Kaya po siya ay tumakas. In along the way, hindi po naging masarap ang buhay ni Esau. Tarig natin makarang Sabado kung anong hirap ang tiniis niya doon sa sambahayan ng kanyang biyanan na si Laban. 20 years siyang naglingkod at ang wika niya, sa init ng araw, sa lamig ng gabi, halos alisan na siya at iwan na siya ng antok. Mapaglingkuran lang niya ng tapat ang kanyang biyanan, ay kanyang ginampanan yun. And along the way,
Nung ang kayamanan ni Jacob ay ni Laban ay napasakay Jacob na, nagalit na si Laban sa kanya at ang mga anak na laki ni Laban. Kaya nang makita ng Diyos na may banta na at binabanta na si Jacob ng kanyang biyanan at mga anak nitong lalaki, kinausap na naman siya. Tatandaan niyo po kung paano mag-ingat ng Diyos. Yes, daraan tayo sa matitinding bagay, subalit along the way, tatandaan niyo, ang Diyos na kasama natin, lagi tayong tutulungan. Lagi tayong tutulungan. Hindi lang natin alam, pero tumutulong siya. So sinabi niya ng Diyos kay Jacob, umalis ka na rito, umuwi ka na sa iyong bayan. After 20 years. At umuwi nga siya, dala-dala yung kanyang mga anak, mga asawa, at lahat ng kayamanan ni Laban na napunta sa kanya. Nang malaman ni Laban, narinig natin noong nakaraan, kasi po ay hinabol at pinagtangkaang saktan. Subalit along the way, isang gabi kinausap na naman ng Diyos si Laban. At ang sabi ng Diyos, huwag mong sasaktan si Jacob, ni huwag mong pagwiwikaan. You say how God cares? Nasusundan niyo ba? Tatandaan niyo tayo mga Kristiyano ay tinuturing na inapo ni Jacob sa pamagitan ng ating pananalig at pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So the promises of God to Abraham, Isaac, and Jacob belongs to us as well. Ang pangakong pagpapalan ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob ay para sa atin ding itinuturing na mga inapo ni Jacob. Nasusundan niyo ba? In other words, ang Diyos na sumama kay Jacob ay sumasama rin sa atin. Ang Diyos na nagtulong kay Jacob ay tumutulong din sa atin. Ang Diyos na nagproteksyon kay Jacob ay nagpoprotekta rin sa atin. Amen ba? So, nang makita ng Panginoon na nasa gipit na kalagayan naman si Jacob dahil sa ginawa ng kanyang mga anak pagpapatay ng mga lalaki doon sa bayan ng Sikem, binigyan ng instruction si Jacob ng Panginoon. Ang wika niya, umalis ka sa dakong ito, pumunta ka sa Betel kung saan tayo nagtagpo nang ikaw ay tumatakas yung kapatid na si Laban, at sa dakong yon ipagtayo mo ako ng dambana. And so brothers and sisters, we are now coming to a full circle of Jacob's journey. Ibinalik si Jacob sa Betel kung saan nagpakilala ang Diyos sa kanya, sapagkat sa dakong yon na pinili ng Diyos kung saan kakatagpuin, safe na safe ka. Safe na safe ka. Kasi yung kamay nyo, mayroon po akong pakikita sa inyo. So ngayon, malaking suliranin ni Jacob, sapagkat sabi ni Jacob, malaki ang bayan na ito, hindi naman ninyo napatayan lahat na lalaki. So pag nalaman ito, maaring sila ay magkaisa na tayo ay salakayin at wala tayong panlaban, iilan lang tayo. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Na, bago pa mangyari yung kinatatakutan ni Jacob, nangusap na ang Panginoon sa kanya. Bago mangyari yon, umalis ka na rito. Sa mga maraming pagkataon, brother and sisters, magtakataka tayo kung kayo po ay matatandain. May mga dakong gusto-gusto natin puntahan, pero hindi nating marating. May sasakyan na gusto nating sasakyan, pero lagi tayong naiiwanan. Totoo hindi? Pero pagkaraan ng mga ilang araw o ilang buwan, ilang taon, makikita nyo, kaya pala nangyari yon sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa kamay nyo. Subalit sa mga taong lalapastangan, sa mga taong lalapastangan sa mga pinili ng Diyos, sa mga taong lalapastangan sa mga taong hinirang ng Diyos, ito po ang inyong tandaan.
gagawa at gagawa ang paraan ang Diyos na kayo ay kanyang gantihan. At ito ang nangyari doon kay si Kim na gumahasa kay Dina. Di ba nakita ni Jacob ang nangyari at pagtanggol ang kanyang anak, ipinagtanggol ni Yahweh El Shaddai si Dina. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. At nang umalis na sila patungong Bethel, walang humabol sa kanila sapagkat sabi sa Biblia, nahintakutan silang lahat. Tinakot silang lahat. Tinakot silang lahat ni Yahweh. Hallelujah. Kaya walang nangahas na humabol sa kanila. The terror of God was upon them. So lahat na gumagawa ng kalapastangan sa mga taong hinirang ng Diyos, daraan sa ganong kalagayan. Well, anyway, we are about to close this story about Jacob, and I'd like to bring you to several points how Jacob overcome all his trials. Paano na pagtagumpayan ni Jacob ang lahat ng kanyang pinagdaan ng kagipitan. Walang taong hindi nagigipit. Tatandaan niyo ito. Walang taong hindi daraan sa matinding pagsubok, mayaman, mahirap, bata, matanda. Lahat ng tao ay may pangailangan hindi matatapatan ng anumang karunungan sa balat ng lupa. Lahat ng tao ay may pangailangan kakailanganin niya, sandaling yon, na hindi matatapatan ng sino man dito sa lupa. Tanging Diyos lamang ang makagagawa. Nasusundan niyo ba? Now, so Jacob went through all kinds of distress and troubles. My question is, how did Jacob overcome all his troubles and distresses and got out of it victoriously? Paano napagtagumpayan ni Jacob ang kanyang patong-patong na mga suliranin at siya po ay nagtapos na isang matagumpay. Isang matagumpay. Hallelujah. Sinong ibig magtagumpay? Okay, makinig kayo sapagkat ako'y sa totoo lang ko po'y nangihina ngayon eh. Alam ko bakit? Kagabi po may damag, hindi po nakatulog. Nagkaroon po ako ng lost bowel movement. In fact, akala ko mapama hospital na ako. Sabi ko kay Brother Vargas, maghanda ka na lang just in case di makarating dyan bukas. Maghanda kayo ko ng papalit. So balit, ang Diyos na kasama ko saan man at tumutulong sa panahon ng pangailangan. Ay binigyan tayo ng lakas. Amen? So anyway, mahirap pala yun, ano? Oras-oras, takbo ka. Masakit na lahat. Nangihina ka na. Bandang huli madaling araw, mga 4:30 in the morning, naalala ko yung isang panalangin. Yung panalangin na tinuturo sa atin sa Biblia, panalangin ni Jacob. And this is the prayer that I'd like you to commit to memory. Panalangin ni Jacob. Tatandaan nyo, kasama natin ng Diyos. Di man natin napapansin, saan man at anuman ang ating kalagayan, tandaan nyo, kasama natin ng Diyos. Amen? Now, sa gitna ng kagipitan at pangailangan, ipapaalala sa atin ng Espiritu ng Panginoon ang pangako ng Diyos na maaari nating panghawakan. Amen ba? So, yung bandang about 4:30 in the morning, yung parang sabi ko, Sister Belen, tawag ka na ng doktor. Tawag ka ng doktor ka ako, padala ka dito ng dextrose sa bahay. Sabi niya, pumunta ka na lang sa ospital. Anyway, nagdasal po ko ng simple. Narinig ko kasi sa inyo ito yun.
Sabi ko, Diyos ni Abraham, 1 plus 1 equals 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, 3 ulit ko po yun. Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, 1 plus 1 equals 3. Power, power, power. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Ng Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Simple lang ang aking pananampalataya. At ito ay ayon sa kanyang salita, na kung saan dalawa o tatlo'y nagkakaisa, sa kanyang ngalan siya sa langit ay laging kasama. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Purahin ka at ang buhay mo'y pagpapalagi. Makakamit mo ang lahat ng iyong hinihiling. Magsubok ka, darating sa lipunan. Pagpapalala siya sa langit ay ating kailangan. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa kanyang salita, na kung saan dalawa o tatlo'y nagkakaisa, sa kanyang ngalan siya sa langit ay laging kasama. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! 1 plus 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Magaling ka! Magaling ka! At ang buhay mo'y pagpapalagi. Nakamit ko! Nakamit mo! Hallelujah! Ang lahat ng hinihiling at iniwangkan, darating sa ating buhay. O pagkalala siya sa langit ay laging kasama. 1 plus 1 plus 1 ang lahat ay sumigaw. 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 1 plus 1 natapyan ka ng Panginoon. Sumundan. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kapangyarihan ito. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay? Lagay ang ulo niyo sa kamay niyo. So, how did Jacob overcome all his troubles and distresses and got out of it victoriously? Paano niya napagtagumpayan ni Jacob ang kanyang patong-patong na masuliranin sa buhay, at sa bandang dulo, nautal pa ako, pasensya na kayo Hindi pa ako kumakain kasi ng buo Lugaw pa lang
Sabi nung lugaw, sabi si Trebelin, lugaw ka lang muna. First, may katangian si Jacob na dapat nating tularan. Si Jacob ay hindi basta-basta gumagawa ng isang hakbang o desisyon na hindi niya ikinokonsulta sa kanyang mga magulang. Now, Jacob listens to the advice of his parents. Brothers and sisters, kung wala na kayong magulang, for this matter, kung ikaw ay may asawa, ibig magtagumpay, mapagtagumpay, magsularanin sa buhay dumarating sa inyo, don't you ever make any decision by yourself. Get a piece of advice from a person whom you can trust. Pero kung may magulang kayo, the best advisor are your parents. Ang mga magulang. Kung di naman kayo nagkakasundo mag-asawa, wala na kayong mga magulang, definitely, bawat tao ay may katapat. Narinig niyo yun? Tandaan niyo to, bawat tao ay may katapat. Ibig sabihin, maaring ako ay hindi makinig sa inyo, pero may taong hindi ko maaring pakinggan. Ganon po yun. Hahanapin niyo yung taong yun na hindi kipapahamak upang siya ang kunan niyo ng piece of advice. Ito po ang kalagayan ni Jacob. So pag sinabi ng kanyang magulang na ganito ang gawin natin, ganito ang gawin mo, iyon ang ginagawa ni Jacob. Napag-alaman natin, kaya sa pumunta ng Mesopotamia sapagkat ayaw ng kanyang nanay na makapangasawa siya ng mga Kananeo at Hitiyo tulad ni Esau na nagbigay sa kanya ng malaking suliranin sa buhay. The second secret of Jacob, apart from listening to the advice of his parents, he listened to the word of God. Jesus is called the Great Counselor. Pinaka matatag at matalinong payo ay galing sa dakilang tagapayo. Walang iba, si Kristo Jesus nating Panginoon. Amen? Now, saan niya nasumpungan yan? So, second quality of Jacob, that's why he was able to overcome all his trials, because he listened to the word of God and believed God's promises. Pinakinggan niya ang sinabi ng Diyos at pinaniwalaan niya ang lahat na pangako ng Diyos. Pakikita ko sa inyo na sa huling tagpong ito, napakinggan natin kanina, pagkatapos mag-usap ni Jacob sa bandang huli nang sabihin ng Panginoon sa kanyang pumunta ka na sa Bethel, siya ay pinagpala muli. At pagkatapos siya pagpalain, iniwan na siya ng Diyos. Iniwan na siya ng Diyos. Babalikan natin kung paano nangyari yon. According to Genesis chapter 28 verses 10 to 15, umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta ng Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabutin niyang doon magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa pagtulog. Nang gabing yaon, siya ay nanaginip at walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika ng Diyos, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupaing ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamagitan mo at ng inyong lahi, pagpapalay ng lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man pumunta at ibabalik sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So brothers and sisters, iyon ang pangako ng Diyos kay Jacob. First time na narinig ni Jacob ang Diyos ng diretsuhan.
Subalit si Jacob, agad-agad ay nanalig. Tinanggap niya ang sinabi ng Diyos at ang pangako. So, we are now coming to the full circle sapagkat dito na nga sa tagpo natin ito, pagkatapos pagpalain muli si Jacob, umalis ng Panginoon. Kako saan kayo pumunta ang Diyos? Iniwan kayong tuluyan si Jacob? Ha? Paano nyo nalaman? Alamin natin ngayon. Now, so the second quality of Jacob is nakikinig sa payo ng magulang at nakikinig sa salita ng Diyos at pinaniwalaan niya ang lahat na sinabi ng Diyos kanya na ito ay matutupad at totoo namang tinupad ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangako. Tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako. Bigyan ko ng isang example. Sabi ni Jesus, hali kayo, kayong mga napapagal, kayong nahihirapan na sa buhay, pagpapahingahin ko kayo. Come to me, all you are heavily burdened, and I will give you rest. Diba? Bago tayo narating sa dakong ito, hirap na tayo sa buhay. Hirap na tayo sa kaisip ng ating gagawin. Subalit, nang tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, kahit pangsamantala, nakalimutan natin ang lahat ng ating suliranin. Amen? Kahit sa loob man lang ng isang oras, ng ating pakikinig, kung kayo ay totoong nakikinig, ang kapahingahang pangako ng Diyos ay sumasa inyo. Ang tulong na pangako ng Diyos ay sumasa inyo na rin. At ang payo ng Diyos sa ating mga katanungan nasasagot sa mabuting balita nating pinakikinggan. Amen? Now, the third quality of Jacob, bakit napagtagumpay ang kanyang mga suliranin sa buhay, is because Jacob's response to God's promises was yes. Yes. Sabihin nyo, yes. Noong isang gabi, ako kasi nagmo-monitor sa mga gawain natin sa Morsolo, may isa tayong kapatid nagpatotoo. At pinakinggan ko ng mabuti ang kanyang patotoo sapagkat ito po ay nangyayari sa marami. Sa maraming lumalapit sa ating mga kapatid na humihingi ng payo, kahit ilang ulit kayo payuhan, kung hindi nyo tatanggapin ang payo at inyong susundin, hindi kayo matutulungan. Hindi kayo mabibigyan ng isang solusyon. Of course, sa aking pakikinig, kaming dalawang stepil nakikinig because along the way we're going home, nagmo-monitor kami sa radyo, halos alam namin yung tindi ng kanyang nararamdaman. Pagkat sa pagkanya, ipinagkatiwala ng ama niya ang kanyang buhay sa taong yon. Subalit, anong ginawa sa kanya? So, hindi niya makalimutan, hindi niya mapatawad. Pero sino ang hihirap? Sino ang naghihirap? Yung taong hindi makapagpatawad, yung taong hindi makalimot sa ginawa ng kanyang kapwa sa kanya, ang naghihirap. Hindi naman yung taong gumawa ng masama sa laban sa inyo. Tayong nagtatanim ng sama ng loob at hindi tayo matutong magpatawad at umunawa, ang siyang nagtataglay ng hirap ng kalooban na nagiging saklaw sa ating kinabukasan, sa ating mabuting kinabukasan. Tatandaan nyo, ang ipinarito ng Panginoong Kristo ay upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap at kasiyasiya. Siya lamang ang makapagbibigay noon sa anong paraan, sa pamagitan ng dakilang payo na ating masusumpungan sa salita ng Diyos.
salita ng Diyos. So kung gusto nating tularan si Jacob, na kahit patong-patong ang kanyang suliranin sa buhay, ay kanyang napagtagumpayan lahat, sapagkat hindi siya iniwan ng Diyos, at ang lahat ng pangako ng Diyos sa kanya ay tinupad naman ng Diyos. Sa gitna ng kagipitan, naririyan ang kanyang banal na tulong. Gayahin natin si Jacob. Gayahin natin si Jacob. Ano ang ginawa ni Jacob pagkatapos marinig niya ang sinabi ng Diyos? In the following verses, ito po ang sinabi. Genesis 20, 20-22. Nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo, iingatan sa paglalakbay na ito, pakakanin at pararamtan, at makababalik na muli sa tahanan ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito, na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at iaalay ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng pagpapalang ibibigay mo sa akin. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Tasan yung dalawang kamay. Huwag niyo masyadong ituon doon sa ikapo. Ang mensaheng ito. Although, doon tayo pupunta. Ulitin ko po ang panalangin ni Jacob. O Diyos, kung ako'y inyong sasamahan, iingatan sa paglakbay na ito, pagkain at pararamtan, at makababalik na muli sa tahanan ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito, at napinagtayan ko ng batong alaalang ito, at ialay ko sa inyo 10 bahagi ng lahat ng pagpapala mo. Alam niyo, ginamit na salita ni Jacob sa kanyang panalangin, lahat na sinabi ng Diyos. Lahat na pangako ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos kay Jacob? Sasamahan kita. Iingatan kita. Pagpapalain kita. At ibabalik kita sa tahanan ng iyong ama. Ang sabi ng Diyos. At iyon ang ginamit ni Jacob na panalangin. Iyon ang ginamit ni Jacob na panalangin. Kinuha ni Jacob yung sinabi ng Diyos, inangkin niya para sa kanya. Brothers and sisters, kapag sinabi ng Diyos, tatandaan niyo ito, gagawin niya. Pag ipinako ng Diyos, tutuparin niya. So sa lahat ng panahon, mula ng araw na sila magtagpo ng Panginoon, nang marinig niya ang sinabi ng Diyos, nakatanim na sa isip at puso ni Jacob ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Lumakad si Jacob araw-araw, namuhay si Jacob araw-araw ayon sa sinabi ng Diyos. Hindi siya lumayo roon. Ano ang ganti ni Jacob? Ang wika niya, pag ginawa mo ang lahat na itong sinabi mo sa akin, sa dakong ito, sasambahin kita. Sa dakong ito, sasambahin kita. At pag-aalayan kita ng 10 bahagi ng lahat ng pagpapala mo sa akin. Na brothers and sisters, may sinasabi po sa kasulatan, huwag kang sasamba sa Diyos na wala kang dalang handog. Nasundan niyo ba yun? At ang tinutukoy na ikapupo, hindi po ito ordinaryong handog. Ito po ay kasunduan. It's a vow. Pangako ng tao sa Diyos. At lahat na salinlahi ni Jacob, ni Abraham at ni Isaac, tatandaan nyo, hindi po si Jacob ang nagsimulang magbigay ng ikapo, pagparangal sa Diyos na 10 bahagi. Si Abraham ang nagsimula niyan. In other words, natutuhan ito ni Jacob sa kanyang amang si Abraham at sa kanyang amang si Isaac. Pinanindigan po ito ng mga patriarka ng Israel. Bakit? Ito po ang tanda ng pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasi yung kalaman, kasi yung dalang kamay. At sa pamagitan nito, yung pangako ng Diyos kay Jacob na pag-iingat,
pagtatanggol, pagpapala, ay naganap lahat. Purihin natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Fourth, Jacob in every trouble remembered God's promises. Then he used it as a prayer. Sa bawat pangangailangan ni Jacob, sa bawat pangyayari sa kanyang buhay, naalala niya ang pangako ng Diyos. At iyon ang kanyang ginagawang panalangin. Walang ibang tinatakbuhan si Jacob ng sandaling ito sapagkat malayo na siya sa kanyang ama. Malayo sa kanyang mga magulang na dati siyang natatakbuhan niya. Ngayon, wala siyang tinatakbuhan sa panahon ng kagipitan kundi si Yahweh El Shaddai na nakipagkita sa kanya. According to Genesis chapter 32 verses 9 to 12, at muling nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik na sa aming lupain at hindi ninyo ako pababayaan. At hindi ninyo ako pababayaan. Diba? So, pagdating ng kagipitan, tandaan nyo yung pangako ng Diyos. For example, dito lang sa pag-iikapo. Ang pag-iikapo po ay hindi po ordinaryong gawain ng ordinaryong tao yan. Hindi magagawa ng taong magawa yan kung wala kang buong pananalig sa Diyos. Iyan ang unang sukatan ng ating pananalig sa Diyos. Karamihan kasing tao na niniwalang may Diyos pero walang tiwala sa Diyos. Sapagat kung tayo may tiwala sa Diyos, ang lahat ng pangako ng Diyos ay ating mapaghahawakan at lahat namang ipinag-uutos ng Diyos ay ating tutuparin. Amen ba? Hindi lang puro hingi tayo, puro hingi. Ha? In prayer, it is a two-way conversation. We talk to God and God talks to us through His Word. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, when troubles comes, remember what God has promised. Tatanda nyo sa aklat ng mga awit, Salmo 91, nating sama-sama ipanalangin. Anong sinasabi doon? Aking ililigtas ang tapat sa akin. See? Yung tapat. Mahalaga po sa Diyos ang katapatan. Huwag tayo mangangako. One of the most effective prayer is a prayer with a vow or a promise. Sa Biblia, nasumpuan ko po, very effective ang panalangin may kalakip na pangako sa Diyos. Tinatanggap ng Diyos ang ating pangako. Kaya lang, huwag na huwag ninyong makakalimutan yung pangako, tuparin nyo. Sapagkat sa sandaling hindi nyo tinupad, sisingilin kayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Fifth, Jacob made peace with his adversaries with the help of his God. Si Jacob ay nakapagkasundo sa lahat ng kanyang naging katunggali. Paano niya nagawa ito? Hinihingi niya sa Diyos. Nang siya po'y umuwi na, naalaman niya ang kanyang kapatid na si Esau ay hindi tinanggap ang kanyang peace offering na pasalubong. Sa Biblia marami pong mga offering. One is peace offering. Para magkasundo, nagbibigay ng kaloob. So, nagpadala si Jacob sa kapatid niya ng ilang daang mga kawan, subalit hindi tinanggap initially ni Esau. Sa halip, sinalubong ni Esau ang kanyang kapatid na may kasamang 400 tauhan. Ang akala ni Jacob, lulusubin na siya at tutudasin ang kanyang kapatid. Sapagkat hindi pa niya kalimutan yung galit ng kanyang kapatid. Ngunit lingid sa kalaman ni Jacob, nang siya'y manalangin sa Diyos na kanyang nasumpungan sa bundok ng Betel, na siya'y tulungan sa kanyang kapatid,
hindi pa tapos si Jacob manalangin, hinipo na ng Diyos ang kanyang kapatid na si Esau. Brothers and sisters, kung tayo ay magiging tapat sa ating Diyos, maging ang ating makaaway ay mapapaamo ng ating Diyos. Mapapasuko ng ating Diyos. So, we don't make permanent enemies. That is foolishness. Huwag tayong ituturing natin isang tao na permanenteng kaaway. Tandaan nyo ito, yung kaaway mo ngayon, maaring katulong mo bukas. Tasa kamay nyo. Lalo na po sa larangan ng politika. Your political enemies today will be your friends tomorrow. Katulong mo sila. Kaya po tayo po nung nakaraang eleksyon, ng ating tinandaan po yung mga bumuto laban po sa R.H. Bell, itinuturing na nakaaway, hindi po ko sumangayon. Sapagkat ang wika ko, maring kaaway natin sila sa R.H. Bell, is pagdating sa divorce, makakasama natin sila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So remember this, brothers and sisters, God did not consider us as His permanent enemies. Hindi itinuring ng Diyos ang tao na kanyang panghabang panahon na kaaway. In fact, for that matter, ang Panginoon nagbigay ng unang offering, peace offering. Ano ang ginawang peace offering ng Panginoong Diyos para makasundo ang tao? Ha? Balikan niyo po, magpapasko na. Ang unang sigaw ng mga anghel, joy to the world, peace on earth, and to persons whose God favors. Peace. Jesus is the peace offering of God to all humankind. Jesus Christ is the peace offering of God to humankind. Pinakamalagang peace offering sa sangkatauhan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So Jacob sent peace offerings to his brother para lang makasundo siya, no? And through the help of God, nang magtagpo na silang dalawa, binuntal ba ni Esau si Jacob? Anong ginawa ni Esau? Niyakap at hinagkan ni Esau si Jacob. In Genesis chapter 33 verse 8 to 11, ito po aking nasumpungan. Nang sila po ay nagyayakapan ng dalawa, sabi ni Esau, ano naman ang makawan na nasa lubong ko? Tanong ni Esau. Iyan ang mga pasalubong ko sa iyo, sagot ni Jacob. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na sa akin ang kabuhayan ko. Ingatan mo na iyan, para sa iyo na yan. Ngunit sinabi ni Jacob, huwag, iyan ay talagang para sa iyo. Tanggapin mo kung talagang pinatatawad mo na ako. Pagkakita ko sa mukha mo at nadama ko ang kagandahang loob mo, parang nakita ko na ang mukha ng Diyos. Kaya tanggapin mo na ang aking nakayanan. Naging mabuti sa akin ng Diyos. Hindi ako nagkulang sa anumang bagay at hindi niya nilubayan si Esau hanggang sa tanggapin ito ang kanyang kaloob. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. In Hebrews 12, verse 14, this is what is written. Make every effort to be at peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Make every effort or extra effort to be at peace with all men. Pag sumakita natin, makasundo ang lahat. Asawa, boyfriend na pinagpalit ka, maski anong hapde ang dinanas mo, kung gusto mong pagpalain ng Diyos ni Jacob, makipagkasundo ka. Makipagkasundo ka.
Amen? Mayroon dyan, mga lumalapit sa akin, magkapatid, ang pinag-aawayan, bahay at lupa. Yung bahay sa kapatid, yung lupa sa kapatid. Sabi ko, anong gagawin natin dyan? Ang tanong niya sa akin, Brother Mike, ano po ang gagawin namin? Kako, di may-ari ng bahay, kunin yung bahay. Amen ba? Yung may-ari ng lupa, kunin yung lupa. Pero kung magkapatid kayo, hating kapatid ang inyong gawin. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, if you want to overcome all your troubles, like Jacob, make every effort to be at peace with all men and to be holy. For without holiness, no one will see the Lord. Tulad ni Jacob, naramdaman niya, nakapiling niya, nakita niya ng mukhaan ng Diyos dahil siya po ay walang itinuring na permanenteng kaway, kundi gumawa siya ng paraan na makasundo ang lahat. Hindi lang po si Esau ang naging kaaway ni Jacob. Si Laban din. In Genesis chapter 31 verses 43-46, sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo ay akin, aking mga anak, aking mga apo, aking mga kawan. Ngunit ano pa ang aking magagawa? Ang mabuti, gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato at gawin nating alaala. Naglagay nga si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng buntong mga bato at sila ay nagkasundo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So brothers and sisters, huwag niyo sasabihin na, Brother Mike, mahirap yan. Kung alam mo lang ang aming dinaanan. Hindi ko na kailangan malaman yan, kapatid. Alam ng Diyos yan. At alam ng Diyos din kung anong hirap na dinaraanan liblib mong yan. At alam din ng Diyos kung anong hinahanap mo sa buhay. At magagawa ng Diyos na ibigay sa iyo ang lahat ng iyong kailangan sa buhay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kasagaway. Isang tanong, isang sagot. Gusto niyo ng payapang buhay? Gusto niyo masaganang kabuhayan? Gusto niyo magtagumpay sa lahat ng suliranin sa buhay? Tularan natin si Jacob. Tularan natin si Jacob. Sixth, si Jacob ay nanatiling tapat sa Diyos ng kanyang mga magulang. Verse 33, chapter 35, verse 3 says, sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Betel at doon ka manirahan. Ipagtay mo roon ng damba na ang Diyos na napakita sa iyo samantalang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. At si Jacob ay nag-al sa balutan. Agad-agad. Sinabihan niyang kanyang makasambahay at kasamahan, kung mayroon kayong iniingatan na Diyos-Diyosan, makinig po kayo, kung mayroon po kayong iniingatan Diyos-Diyosan at gusto niyong ang Diyos ni Jacob ay tuluyan kayong pagpalain at palayain kayo sa sumpa, ibaon nyo na ang mga Diyos-Diyosan na yan. Iwan nyo na ang mga Diyos-Diyosan na yan. Ang Diyos-Diyosan na hindi po lang rebolto. Mga bagay na humihiwalay sa atin sa Diyos. Mga bagay na mas mahalaga pa kay sa Diyos. For example, may isang bagay na may isang kaibigan. Araw ng gawain. Araw ng Sabado. Langako ka nang masumpungan mo ang Diyos sa dakong ito na hindi ka mag-a-absent. Subalit dumating yung isang mong kaibigan. At sabi ng kaibigan mo, ikaw naman, ngayon lang ako magyayaya sa iyo. Hindi mo akong pagbigyan. Anong gagawin mo?
Anong gagawin mo? Ha? Sinong sasamahan mo? Yung kaibigan o si El Shaddai? Huwag mong iwan yung kaibigan mo. Dalhin mo kay El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen ba kayo roon? So, naging tapat si Jacob sa kasunduan niya sa Panginoon. Kaya bumalik siya sa Bethel, nagtayo siya na ng bana roon, at dala niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Doon siya nanirahan. Sapagkat doon siya pinapunta ng Diyos. Ako sinasabi dito na kay manirahan sa Bethel, sa Ambel, ha? And finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, yes! Finally, mabuhay ko ngayon, sisiklig ng biyaya. Kung may pasubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sapagkat sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon'y mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes, finally, mabuhay ko ngayon, sisiklig ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan, sapagkat sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon'y malaya na. Finally, ako ngayon'y mayaman na. Finally,
ng Panginoon. Okay? Lagay ang ulo sa inyong kamay. Finally, bago tayo magtapos, kailangan ni Sister Bill ng isang magaling na cook. Para dyan sa kanyang Paradise Ballroom. Kaya magaling talaga, So, look for, hanapin mo siya dyan sa Tower 1, sa Lones. Yung magaling magluto, mahal po magsweldo yan. Medyo mahigpit nga lang. Finally, we must remember that the God of Abraham, Isaac, and Jacob does not change. Tandaan natin na ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at Jacob ay hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago ng isipan, hindi siya nagbabago ng salita, hindi siya nagbabago ng pangako. Nasunod niyo ba? Ang pangakong binitiwan niya kay Abraham, ibinigay kay Isaac, ibinigay kay Jacob. At ito po ang isang pangako na pwede nating angkinin. Wika niya, pagpapalain ko ang lahat ng inyong lahi sa balat ng lupa. Pagpapalain. Kasama tayo roon. Kasama tayo roon. Si Jesus ay ibinitin sa cross na parang isang sinumpa upang ang mga taong lumabag sa kasunduan ng Diyos at ni Abraham na nasa ilalim, napailalim sa isang sumpa ay mapalaya sa sumpa. Jesus became a curse for us so that we who were under curse will be set free. Ang makaramdamang walang kagalingan, walang lunas na bibigay sa libutan at lumalaganap ngayon yan, ay bunga po yan ng sumpa. We have to overcome this curse. Dahil sa sumpa, mas kanong gawin natin, magpagod tayo, magpawis tayo, maghapon, magdamag, kahit kulangin pa tayo sa tulog, hindi sasapat ang ating kikitain. Bagkos, sumatotal, baon tayo sa utang. Ang utang ay isang palatandaan ng sumpa ng taong nalagay sa ilalim ng sumpa sa halip na pagpapala. Pakinggan niyo po ito sapagkat ito po ay babalikan ko sa araw Sabado sa susunod para maliwanagan ng lahat. Malakias chapter 3 verses 6 to 10. Ito pa nasusulat. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Itinatanong ninyo, ano ang dapat naming gawin para makapanumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman, matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Matuwid bang nakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit ninanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ninanakawan ninyo ako ng buong bansa. Ngayon, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong may kapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na kayo padadalhan ng anumang salot, kaya mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, next Saturday, I'll teach you how to restore the covenant of Jacob, Abraham, and Isaac
to us. Paano natin aangkinin yung pangako ng Diyos na binitawan kay Abraham, kay Isaac at Jacob? Ito ay para sa ating mga inapo. Sabi ng Diyos, kaya nga may pag-asa pa kayo mga inapo ni Jacob, sapagkat akong Diyos ninyo ay hindi nagbabago. Kung anong ipinangako kay Jacob, sakop kayo roon. At kung ano naman ang ipinangako sa akin na Jacob, kasama rin kayo ron. Amen ba? Hallelujah. Okay, tasan yung kamay. Tasan kamay. Sabihin nyo, O Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, ngayong gabi, tulungan nyo ako na higit kong maunawaan ng mabuti ang inyong aral, nang sa gayon mapasa akin ang pangako niyong pagpapala, pag-iingat na inyong binitawan sa aming mga ninonong si Abraham, Isaac at Jacob. Nananalig po ako, O Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, na mapagbabago ninyo ang kalagayan ng aking buhay ayon na rin sa inyong ipinangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Kaya naman, simula sa araw na ito, I will make extra effort to do what is necessary for me to do in order that the blessings you have promised to Abraham, Isaac, and Jacob will be mine. Will be mine. Ano ibig sabihin yun? Mapasakin. At totoo namang ang pangakong ito ay mapapasa atin. Okay, nasa kamay nyo. I'll teach you how. Sabi sa Biblia, karamihan na tinawag sa Biblia na tao, naging mapanaginipin. After Jacob, pupuntahan natin yung successor kay Jacob. Sino ang sumunod kay Jacob? Joseph. Joseph was the eldest son of Rachel. Si Joseph ang panganay na anak ni Rachel. Pero kung matatandaan nyo, ang unang nanganak ay si Leah. Bakit hindi yung panganay ni Leah ang pinasahan ng birthright? Nakikinig ba kayo? Tatandaan nyo, dalawang napangasawa ni Jacob, si Leah at si Rachel. Ang unang nanganak ng lalaki, si Leah. Supposed to be, that is the eldest son of Jacob. But why napunta kay Joseph ang mana ng birthright? Why? Alam nyo na? Sa Sabado. Babahagi ko sa inyo. Amen. Meantime, let us make a vision. Tuturuan ko na kayo. Kayo ba'y walang pangarap sa buhay? Sino may pangarap sa buhay? Okay. Bawat tao ay may pangarap sa buhay. And for that matter, marami tayong pangarap sa buhay. Naghahalo-halo ng ating pangarap, walang nangyayari isa man. Amen ba? See? Marami hindi makapag-asawa sapagkat maraming pinipilian. Hallelujah. Kailangan mayroon magkaroon tayo ng vision. People perish
from lack of vision. So, tuturuan ko na kayo. Sa lahat ng pangarap niyo sa buhay, piliin niyo ang pinakamahalaga. Pinakamahalaga. Okay, whatever it is. Ha? Iguguhit niyo po yan. For example, may pangarap kang magkaroon ng kotse. Kotse, for example. Example lang yan eh. So, sa araw ng Sabado, iguhit mo na ang 4 na gulong. 4 na gulong. Ha? Sa susunod na Sabado, iguguhit mo na yung katawan. Hanggang sa mabuo yun. Amen? Kung ikaw na may pangarap na Prince Charming tulad ni, ang una, iguguhit mo Sabado yung mukha. Ha? Nasundan niya ba? Until pagdating ng Pasko, bago dumating ang Pasko, buo na yung pangarap na yan. Buo ng pangarap na yan. Amen ba? Yan. Nung ako'y maliit pa, nangarap na ako. Bawat pangarap ko, kinukwento ko na sa aking mga kaibigan. Aking mga kaibigan. At lahat na pangarap na pininto ko sa aking mga kaibigan, nagkatotoo. Nagkatotoo. Amen? Okay. Hallelujah. Nasusundan nyo ba? Ha? May taong kahit gising pwedeng managinip. Amen ba? Kahit gising pwede kang managinip. Ha? Sabi sa Salmo 37 verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at lahat ng pangarap mo sa buhay ay matutupad. Amen? Now, how do you make this vision? Go over the story of Jacob that I have shared with you starting 3 Saturdays ago. Balik 4 Saturdays po ito. No? From that, kung sinundan nyo po, mayroon na po kayong nabuong vision sa buhay. Maaring yung vision natin doon makatulad kay Jacob, na lahat ng suliranin kanyang napagtagumpayan. At nang bumalik siya sa kanyang bayan, nang umalis siya, 1 piraso lang ang tungkod niya at damit. Nang bumalik siya, napakayaman niya. Dala niya ang maraming tawan. Amen ba? So, marunong ba kayo magawa ng drawing? So, i-drawing nyo sa inyo mga prayer request. Now, makinig po kayo. Ito, bato-bato sa langit, ang tatamaan, huwag magagalit, ha? Tatanungin ko kayo. Kayo ba'y naniniwalang gawain ng Diyos ito? Kayo ba'y naniniwalang ang mga pahayag ko sa inyo ay pahayag ng Diyos sa inyo? May itinatangi ba ang Diyos? Eh bakit yung katabi mo pinagpala na? Ikaw hindi pa. O tanungin mo siya kung bakit pinagpala siya, ikaw hindi pa. So alamin mo yon. So okay, taas sa kamay nyo. Okay, this is my prayer. Ito panalangin ko. Every Saturday, lahat na isusulat nyo sa prayer request nyo, magkakatotoo. Amen? Now, maaaring hindi kayo ba lahat mabigyan dyan ng sarili nating official envelope natin, but you can bring your own envelope if you want to. No? Gawin nyo na sa bahay, hindi dito nyo susulat pa. Sa bahay nyo na isulat. Sa bahay na kayo mag-drawing, ay dito kayo mag-do-drawing. Paano may do-drawing yan? Para dala na dito. Ha? Hallelujah. Sound? O, sound daw. Natutulog ka na yata dyan. Anyway, o yan, malinaw na. Oo nga naman, ako narinig sa monitor nga naman, mahina na eh. Akala ko wala na akong sound eh. I believe for every drops of rain that fall, a flower grows. Amen ba? Amen ba? Ito, kasunduan.
Sabi nyo, kasunduan. Kasakabay nyo. Matthew 18:19. Saan man dalawang magkasundo sa balat ng lupa, sa kanilang ihilingin, ibibigay ng Diyos. Amen? Okay. So sa lahat na nakikinig ngayon at gagawin yung aking itinuturo sa inyo, nangangahulugan nagkasundo tayo. Amen ba? Sa ating pinagkasunduan, tiyak yun, darating sa atin. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Okay, find your partner. Find your partner. Unang sasabihin mo sa partner mo, make a vision. Okay, 1 plus 1. Pangalawang sabihin mo, draw your vision. Ano ibig sabihin ng draw your vision? Drawing mo. First is make a vision. Second is draw your vision. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Panguli, sasabihin mo sa partner mo, bring your vision here. God will make it happen. Ulitin nyo. Okay. Pag hindi nyo nila dito, hindi ko sagutin yun. Diba? Kaya bring your vision here, God will make it happen. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, purihin natin Panginoon, purihin ng Diyos. Okay, taas sa kamay. Taas sa kamay. Okay. Ito ngayon ang isisigaw nyo, Isisigaw yung 3 ulit. Vision, vision, vision. Darating. Are you ready? Glory to God. Praise God. Hallelujah. Glory. Pagpalain kayo ng Panginoon. Glory to God. Praise. Ako, ang taong kasama ang Diyos, lumakad sa katuwiran ng Diyos araw-araw. Ako, Purihin ang Panginoon.